yung papanoorin ko ngayon is maghahanap ako ng mga pekta characters na pwede kunin or aralin din para buuin din yung characters. Kasi nga, so far ngayon, hindi ko pa nababasa din yung script. So, wala pa akong structure ng character. Wala pa akong buto ng character. So, yun yung gagawin ko pag ko. Maghahanap ako ng iba't ibang character para mabuo siya. So, and then of course, pagdating sa set, saka ako tatanungin kung okay ba, ito ba yung idea? Ito yung idea ko for this character. So, pwede ba ito with ito din ba yung name? So, yeah, yun yung Pero you're excited to do a wholesome project? Yeah, my God. Kaya ako na nakuha to, or nainganyo ito. Kasi nga, wala pa ako nagagawang ganitong character. And excited. Yung mismong point mo. Na ganitong character. So, alam ko may enjoy ko to. Thank you. Ayun, paulit-ulit sa amin kanina, yun nga yung indie actors gumagawa ngayon sa mainstream sa television. Ang ganda kasi sinasabi, pwede bang paulit for television? Yeah, yung question kasi sa akin, how does it feel for me, like crossing film or independent film to mainstream? Yes. Parang sa akin, it's vice versa. Mainstream actors cross over to independent movies too. Pero sa akin kasi parang sana maging wala ng like labels or separation ng independent and mainstream. It's like it's all under cinema. Yes. So yun Sana yan. Yeah. Now that you're in just started ABS, meron ka bang dream project or dream actor to work? Yung nakita mo kasi nag-shy, nakita mo yung galing niya sa ABS-CBN. Si Coco. Si Coco gusto ko makatrabaho ulit. Sa TV, kasi hindi ko pa siya nakakatrabaho ever sa TV. And of course, sa film ulit. Kasi nga, iba siya pagdating sa film talaga. So gusto ko siyang makatrabaho with Direk Brillante Mendoza kasi doon ako nagsimula eh. So yun, na-miss ko lang yung with Direk Brillante and with Coco. And isa si Coco talaga ng ebidensya ng malaking transition na from doing indie films and now he's a big star in mainstream, no? Well, yeah, kasi magaling din siya, napakahusay din na actor talaga. Na kahit anong character na ibigay mo sa kanya, iba-iba talaga yung ginagawa niya. Kino-consider nyo ba na parang isang malaking prize for an indie film to cross over sa isang mainstream project? Or hindi naman? Parang just a normal, ordinary project? For me, it's, parang trabaho lang siya eh. Okay. For me. So, it's not, like, wala siyang kaibahan din eh. Yung proseso lang, yun lang yung kaibahan niya. Yung proseso and yung sistema lang, yun yung kaibahan. So, TV or film, parang it's the same. And congratulations sa Best Actress Award. Is this the first? Yeah, yun po yung first acting. So, anong feeling mo? Receiving that recognition? Yeah, of course. Sobrang na-overwhelm ako nung natanggap ko yun. Parang isang malaking, siya eh, parang pat on my back. Na, hey, good job, you did great. Parang gano'n. Na sa akin, yun, hindi pa rin ako tumitigan na hanggang ngayon. Ginagawa ko pa rin na maayos kung ano yung dapat kong gawin. Ginagawa ko yung homework ko, like dapat magdating sa set, very ready na. And do you look forward to doing stars in the movie? Tingnan natin. Hindi ka pa handa doon sa possibility na yun? I don't know. Siguro depende sa story, depende sa character. So, So that you welcome the likes of Piolo and John Lloyd doing indie other work? oh, yeah. Kasi si John Lloyd, isa yan sa mga gusto ko rin magtrabaho kasi napapanood ko rin siya. And alam ko yung kalibay niya sa pagdating sa pag-aaral. So nung nalaman din may project sila, si Piolo and si John Lloyd, with Love Diaz pa. So ang sa akin parang, oh my God, sobrang ang ganda ng casting nito and sa akin, interesado ko malaman yung story niya and paano siya.
there an opening for a role for you in Wala Wala, yun nga. Pero yeah, excited. Gusto ko siya makasama si Yes. Kasi iba rin ang style ng Happy. Iba din yung style of storytelling. Ano lang din, pili lang din yung audience niya. Kasi yung mga films niya usually mga 3, 4 hours, 5 hours. So talagang real time talaga siya. So ang sa akin parang, pero yeah, gusto kong makalabaw sila. Okay, thank you. Thank you! Thank you.